George. Asan si Attorney George? Eh, yun pala. Georgie the Pogi! Yeah. Georgie Porgy. Nasaan na si Diego Zaragoza? Eto, ayun, at kayong dalawa magkakutsaba sa pagtakbo ni Diego, eh. Hindi na. Ano na kami? Ha? Ano, matras? Iisa na yung aming ano namin. Umatras na ba kayo, o... Ano na kami? Magpapaka-reporter at saka ano na lang kami. Komentarista. So, ibig sabihin, hindi natatakbo si Diego? Tanungin natin siya. Sunday, tatakbo ako sa circle kay Doc Joseph sa ano niya, fun run niya. Di ba tapos na yun? Hindi pa, kuya. This Sunday. Eurofair yung last time. 2 weeks. Kasi nakita ko, nag-post kayo ng mga... Eurofair yun. Ay, iba yun. Dapat pumunta kayo dun. Hindi pala yun yung takbuhan. Kaya pala nakita ko, sabi ko, si Diego tumakbo. Hindi nag-host. Tatakbo ako sa Sunday. Oh, parang... 15K yan. Ang tuhod mo, Diego. Kaya yan. Attorney G! Yeah. What's up, Doc? Yung botohan diyan sa report ng Senate Committee on yung Blue Ribbon, 10 na ang pumirma para sinasabi i-charge si Vice President Binay at yung kanyang anak ng plunder. Kaya nagtatampo na yata si VP Binay kay Madam Grace, eh. Ako naman, kuya, nung dati matagal ko nang nasabi dito sa ating huntahan na yun ang end result niyan. Talaga magpa-file sila ng case laban kay Vice President Binay. Siyempre may legal issue. Ang legal issue diyan kung yung bang immunity na nai-enjoy ng President will be extending up to the Vice President at saka what if an alleged crime was committed at the time na hindi pa naman siya Vice President. It was committed at the time, for example, na siya ay mayor pa at pagkatapos siya ngayon ay Vice President. Can he be charged of such crime? Hindi. Ganun lang din ang tanong noon, Attorney G. Di ba? Halimbawa, if in case the President is enjoying his immunity and if it will be extended to the Vice President, if something was done by the President during the time that he was still a senator or whatever it is, will he still be enjoying the same immunity? Di ba? Mag-enjoy siya ng immunity pa rin, di ba? Kasi nga, sabi nila, kuya, na yung immunity ng President ay, ang immunity ay para sa President lang, he being the head of state. At yung tinatawag na state immunity from suit ay nag-a-attach lang sa Presidente. So may malawak pang katanungan tungkol dun sa immunity na i-enjoy ng Vice President. It does not necessarily follow, sabi nung iba, that when the President enjoys that kind of immunity, then the Vice President will likewise enjoy that kind of immunity. But Attorney George, you should remember that the President is the President and the Vice President is also a President. Vice lang siya, di ba? Pero Presidente rin yun. Sinasabi na iba, maghintay ka muna maging presidente bago mo ma-invoke yung immunity na yan. Ang sa atin lamang, kuya, siyempre kasama talaga yan sa kabuuan ng politika, eh. Sabi ko nga, baka nga hindi lamang plunder ang ifa-file nila later, palagay ko kahit impeachment sa House of Representatives. No, pero Attorney George, wala bang stipulation with regard to that? Wala ba nakalagay na tungkol dun sa immunity ng Vice Presidente? Wala. Silent ang Constitution, eh. Very clear ang Constitution sa Presidente. So, paano yun, Kong? Ibig sabihin, Presidente lang. Very clear. Nakalagay immune from suit ang Presidente. Ang President, John. Pero, hindi expressed doon sa Vice President. Wala. Hindi expressed. Wala sa What Vice if I President. use that argument? That Presidente rin yan, di ba? Yun yung, kuya, pagka nag-file halimbawa ang Office of the Ombudsman o nag-file sa Office of the Ombudsman ang Senado at sinabi kinakailangan may case na laban sa Vice President, naniniwala ako that the Vice President will now go to the Supreme Court for the proper interpretation as to who is covered by that immunity. Hindi, kasi ako, pag sinabi mo Presidente, di ba, halimbawa, yun ang sinasabi ng Konstitusyon, Presidente, teka muna, tanungin mo, yung bang Vice, Presidente ba siya o hindi? Lumalabas kasi sa atin, kuya, ang Vice President wala talagang kapangyarihan, maghihintay lamang siya na may mangyari sa Presidente in case of death, resignation of the President, tsaka lang papasok. No, but that's beside the point. The stipulation is President, di ba? Kaya nga ang tinatanong ko, President ba siya o hindi? Hindi. Hindi, Vice siya di ba? May President din yun Vice lang. Di ba? Vice lang, pero President din yun. He remains to be a President. Kaya lang Vice, di ba? Kaya kumbaga sa hilaw short,
short of being the president. Yeah. Kaya Kasi- being short of being the president, kaya yung immunity attached lang yun sa president. In fact, yung immunity niyang kuya ay No, acceptable. but Attorney George, but that is your interpretation. Correct. But I can interpret it that way, di ba? Pwede kong interpret yun na, hindi, presidente rin yan. Busy nga lang. And besides, hindi ba pagka may nangyari sa presidente, yan ang automatic na uupo na ba na presidente? Kaya nga, mas maganda nga itulak para magkaroon ng clear interpretation ng Supreme Court. As a matter of fact, yung issue sa pagka-contempt, no, dapat tinuloy na rin ng Senate Blue Ribbon na kinontempt si Vice VP President. Binay. Not that I find him guilty on that, no, but Para at least, merong para may guidance na tayong lahat kung ang Vice President ba ay pwedeng patawag ng legislative branch of government para matanong o hindi. At saka ang pinakamalaking issue palagay ko, hindi lamang yung immunity. O sige, granting for the sake of argument that the Vice President is likewise and at the same time is immune from suit. Ang tanong, what if the alleged act nga was committed at the time that he was not yet the Vice President? Yung bang immunity, whether of the President or the Vice President, yan ba ay nag-i-stick lang doon sa panahon na siya ay nagpe-perform ng powers and functions As a Vice President. as the Vice President Yes. or the President as the case may be. Yung sabi mo nga, kuya, paano kung dati mayor lang yan? Dati kunsihal lang yan. Ngayon presidente na. Ibig mo sabihin, yung kanyang immunity ay mag-i-stick pa rin kahit na yung crime, the alleged crime was committed at a time na hindi pa yun ang posisyon na hawak. Hindi, kasi yun naman ang sinasabi talaga, di ba, na hindi mo pwedeng i-demanda yung presidente. So habang nanunungkulan siya ang presidente, kung may nadiskubre kang mga crime na ginawa niya during the time na hindi siya presidente, sa panahon ng panunungkulan niya bilang presidente, the same thing that happened to Gloria, di ba? Yun pa rin yung legal issue sa kasalukuyan. Kaya maganda rin, tama nga si Kong Iri, maganda rin na magkatuluyan yan, not because it is political, not because it will benefit certain presidential candidates or diminish the vice president, but at least para lang sa future din, masukat yan, at the same time maklaro na. Okay. Pero totoo ba ang balita na ikaw ay abogado ni Vice President Binay? Hindi naman. Sige, Attorney George, makibalita kami sa iyo dyan sa Huntahan. Thank you, thank you. Salamat, kuya. Salamat. Si Attorney George Garcia, dyan po sa Radyo La Verdad 1350.